Mga kababayan, baka ma-out of topic na naman tayo kasi kahapon wala talaga ako. Ito, pag-usapan naman natin itong si Harry Roque, mga kababayan. Itong si Harry Roque, pinaghahanap po ng Quadcom. Pinaghahanap na rin ng DOJ dahil sa kaso niyang human trafficking. Itong si Sara Duterte nung nagrarant, sumisigaw, nagmumura, ay binanggit niya po, ito daw si Harry Roque, mga kababayan, ay umalis na sa bansa. Pero kayo ba naniniwala? Tanong ko sa inyo ha, please type 1 kung naniniwala kayo na si Harry Roque ay nasa ibang bansa na. Type 2 kung si Roque ay nandito pa sa Pilipinas. Pero para magkaroon ng konteksto po, yung ating balita mga ka-GP Natics, ay i-play ko muna itong sinasabi po ng DOJ din na si Harry Roque nga talaga ay nandun na sa baka nag-ibang bansa na daw. Yan. Sa Chicken Joyous, Nagpatalastas pa nga. The National Bureau of Investigation says it has NBI information pala. that former presidential spokesperson Harry Roque has left the country. In a radio interview on November 26, NBI Director Jaime Santiago says they received information that Roque may have left the country, but notes the agency has yet to confirm it. Santiago refuses to further discuss the topic as the NBI's investigation is still ongoing. This comes after Vice President Sara Duterte in an online press conference on Saturday, November 23, made an offhand remark that Roque left the country. She mentioned how Roque still left the country even when he originally didn't want to leave his children behind. While Roque's exact whereabouts remain unknown, he regularly posts on his social media and even holds online press conferences from time to time. Roque is facing an arrest order from the House of Representatives after being cited for contempt and ordered to be detained due to his failure to submit documents that would supposedly justify his sudden increased wealth. He's also facing human trafficking complaints before the Department of Justice due to his alleged active participation in the operations of Philippine offshore gaming operator Lucky South 99 in Porac, Pampanga, which was raided in June. Roque is being linked to Lucky South 99 after authorities found bank documents and other papers bearing his signature during the raid. He previously denied his ties to Pogos. Okay, so mga kababayan, sinasabi po ng NBI na si Harry Roque nga daw ay naniniwala sila na baka nasa ibang bansa na. Pero hindi na natin ito patatagalin. Nagtanong ako kanina kung kayo ba ay naniniwala na si Roque ay nasa ibang bansa na. Sabi ko type 1. Tapos type 2 kung siya ay nandito lang sa Pilipinas. Eh mukhang mas marami ang type 2. Mas marami ang 2. Ibig sabihin nandito lang siya sa Pilipinas. Ang totoo mga kababayan, mga ka-GP Natics, parehas po tayo ng iniisip. Kung titingnan natin, sino ba ang nagsalita? NBI. Nung panahon, huwag natin bigyan ng mali siya ha, pero ibabase ko lang doon sa hindi ko alam kung kayo ay mag-a-agree sa akin. Pero ibabase natin ang pangyayari nung panahon na si Kibuloy ay hinahanap. Una, mga kababayan, nagsabi itong NBI, nagtataka tayo, pumasok sila sa kingdom. Tapos, 10 lang sila. Natapos ang paghahanap, 32 hectares ng lupain ni Kibuloy, natapos nila, wala daw doon si Kibuloy. Yun ang sabi ng NBI. Diba? Ngayon mga kababayan, sinabi din po doon ni Inday Sara Duterte na itong si Roque, si Kibuloy, ay palagay niya, wala na dito, nakaalis na. Diba yan ang sinabi niya? Imposible naman na hindi pa yun naalis. Yun ang sinabi ni Inday Sara Duterte. Maliwanag po. Ngayon mga kababayan, sa pahayag po ni Sara Duterte nung siya ay nagtatantrums, nung siya po ay nagsasalita in the middle of the night na nakapatay ang ilaw, pwede naman palang lagyan ng ilaw, ayaw mag-ilaw ni Sara para tayo ay maawa. Diba sinabi niya na si Secretary Roque, secretary pang tawag niya, na ito ay ayaw talagang umalis ng bansa pero napilitan na lang. Diba? Yun ang sinasabi niya. Kung ikukumpara natin
sa Davao situation na kay Kibuloy, masasabi rin natin yung ginagawa ni Sara to divert the attention na pag pinaniwalaan natin si Roque ay nasa ibang bansa, hindi na tayo ngayon magpo-focus dito sa Pilipinas. Particularly sa Davao, na kung saan po ay safest place daw ng mga nagtatago, ng mga kakampi ng mga Duterte. 'Di ba? Yun ang nangyayari. Palagay ko, sinasabi lang yun ni Sara Duterte para yung trace ni Roque hindi tingnan doon sa Davao. Para tayo ay iligaw. 'Di ba? Kasi naman sa Davao kahit itong si Acosta, sabi niya ba naman, meron daw Mary Grace Piatos doon. At alam daw niya, si Mary Grace Piatos, nakatira sa Davao. Diba? Tita Carclea, shoutout sa'yo Sir Tony. Si Mary Grace Piatos daw, nakatira sa Davao, naniniwala daw siya doon. Yung mga tauhan ni Sara Duterte sa DepEd, nagtatago sa Davao din ang punta. So sa palagay ko, mga kababayan, si Harry Roque ay nandoon lang din nagtatago sa Davao. At palagay ko, baka nga doon pa yan sa Kingdom of Jesus Christ nagtatago. Doon kung saan nahagilap or yung pinagtataguan ni Kibuloy noon, baka may mga kasama pa yan dyan na mga kriminal. Di natin alam, baka nandyan din yung mga Chinese. Diba? Kaya si Kibuloy mas pinili na lang na lumabas kaysa hulihin siya at hagilapin siya doon sa building na yon na pinostehan na ng mga pulis. Diba? Sinuwerte lang sila dahil walang search warrant. Pero maliwanag para sa akin, yung ginawa ni Sara is to divert the attention of the authorities para hindi po siya hanapin at hindi mapokus ang paghahagilap. Diba? Iligaw tayo na si Roque ay wala na sa Pilipinas. Naniniwala ako na dahil sa Davao, nandoon yung kanilang principal, nandoon yung kanilang tatay, mga kaalyado ay doon po yan nagtatago. Tama? Sabi ni Tita Carx, baka nang mislead na naman si Pusit. Ako naniniwala. Misleading yung ginagawa niya sa atin. Diba? Sabi ni Mads, correct, GP. Sara utak pagong ang utak. Nandyan lang yan sa Davao, mga ka-GP Natics. Hindi ako naniniwala na ito ay nasa ibang bansa. Tingnan nyo pag ito po ay noon bago siya bumalik sa pagbablog niya, doon sa kanyang sariling channel, sino ang laging nagbo-broadcast ng kanyang video? Bombo Radyo. 'Di ba? Bombo Radyo Mindanao. So ibig sabihin mga kababayan, nasan ba ang Mindanao? Nasan ba ang Davao? Nasa Mindanao. Pero hindi ko pinagbibintangan ang Bombo Radyo Nagtataka lang ako, bakit sila ang ginagamit ni Harry Roque para ilabas yung kanyang mga content, yung kanyang mga banat paninira sa gobyerno. 'Di ba? Pero nawala ng beauty si Harry Roque. Kulang yata sa love. Baka naman hindi love, tita. Baka kulang sa potion. Di ba? Di ba? So at least tayo, pare-parehas po tayo ng iniisip na si Roque ay nandito lamang. Kasi otherwise, mga kababayan, kung ito ay makakalusot, makakapunta ng ibang bansa, di dapat may record na tayo. Baka may nagsabi na yan. Alam nyo naman tayo, may Interpol. O sasabihin ng iba, GP, baka naman dun sa bansa na wala tayong na wala tayong power o wala tayong kaalyado. Hindi. Mas malayo pa rin yung porsyento na yon. Mas malapit yung nandito itong si Roque sa Pilipinas kaysa nasa ibang bansa. Kasi kung nasa ibang bansa, mas malaki, mas malawak ang pagtingin natin. 'Di ba? Dito sa Davao, halos lahat ng nakapaligid diyan, hindi natin kakampi. 'Di ba? Iilan lang yung kakampi natin pero hindi makakapagsalita yung mga tao na kakampi natin sapagkat alam naman nila mga baluarte yan ng mga Duterte ng Kibuloy. Baka mamaya o magsalita sila,
ay baka mapahamak tayo or mapahamak sila pala. Diba? Oh, sabi ni Diana Bautista, baka nasa kingdom ni Kibuloy. Ako naniniwala, nandun din. Sabi ni Edgar Badbadon, si Bantag, si Michael Yang, at iba pa, biglang naglaho. Itong sabi ni Duterte, si Michael Yang daw ay nandito pa sa Pilipinas. Hindi nga lang niya sinabi na nasa Davao. Pero ako naniniwala si Michael Yang, dahil yung pinakamalaking business niya ay nasa Davao, palagay ko nasa Davao din si Michael Yang at baka magkakasama yung mga yan. Ha? Diba mga kababayan? Oh. Hindi po, Ma'am Merly Balasabas. Hindi po kami naniniwala kay Sara Duterte. Kung kaya nga niya po tayong paikutin Kung kaya niyang paikutin yung mga DDS at kaya niya magsinungaling in front of camera kahit huling-huli na nagpapalusot pa, ibig sabihin, kaya rin po niya tayong iligaw sa mga bagay-bagay para hindi po natin masundan itong si Baklita. Diba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Baka meron pa namang hindi po sasubscribe sa aking maganda at magaling at matalinong tita, si Tita Carclea. Please subscribe, mga kababayan. Magaling din po yan pumunto. At ngayon talaga, bumabanat na yan Matindi na, maanghang na bumanat yan. Dati, ano yan? Pag magsalita, sexy. Diba? Pero ngayon, pag nagsalita yan, maanghang na, may apoy na. Diba? May apoy na kung bumanat yan, kaya hindi kayo mabuboring dyan, mga kababayan. Yung kanyang pagsasalita ay talagang music to our ears. Corazon Villar, Boss GP, baka nga po andon sa kingdom lahat ng wanted. Ako naniniwala, nandun po. Sa haba nun, sa laki nun, 32 hectares, mga kababayan. Nandyan lang yan, either sa mga Duterte or sa kingdom ni Kibuloy. Diba? Kasi kita mo yung Davao, ayaw po magbigay ng search warrant. Diba? Ayaw magbigay ng search warrant. Oh. So yun na yun. Nagtataka tayo. Pati yung sa city engineering nila, ayaw din magbigay. Mga kababayan, alam nyo, may tinatago ang mga ito. Right? So thank you so much once again, guys. Paalam, kita-kita po sa susunod na live